Tawagin mo akong June. Hindi na mahalaga ang tunay na pangalan. Dahil ang pangalang iyon, dating pag-asa, minsan paniniwala, ngayon ay umaalingaw na lamang sa alaala, parang bulong mula sa dilim. Isa akong albularyo, isang manggagamot. Hindi ang uri ng mangkukulam na iniisip mo, ngunit isang manggagamot ng mga ugat, panalangin, at pananampalataya. Akala ko nakakatulong ako sa mga tao. Hanggang sa halagang ibinayad ko ang tanging buhay ng aking anak. At mula sa araw na yon, nanumpa ako, hinding-hindi na muling hahawakan ang mahika. Ngunit ang nakaraan ay hindi nagpapatawad. At kapag nahalo na ang dugo mo sa lupa ng sinumpa, gaano man kalayo ang iyong pagtago sa kakahuyan, alam pa rin ng sumpa ang daan pabalik. Music Rises, Cutscene. Isang itim na pusa na naglalakad sa madilim, kumakaluskos na kakahuyan, isang lumang bahay sa isang desyerto na nayon. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Namuhay ako ng mapayapa kasama ang aking asawa, si Iya, ang pinakamabait na babaeng nakilala ko. At ang aking nag-iisang anak na lalaki, si Jasper, isang matalino, mabait na batang lalaki, na pinaniniwalaan kong magiging iba sa akin. Nakatira kami sa isang maliit na nayon, malayo sa lungsod, malayo sa kabuluhan, kung saan naniniwala pa rin ang mga tao na may mga bagay na hindi nakikita ngunit umiiral pa rin. Ayokong maging albularyo muli, ngunit dahil sa kahirapan, sakit, at mga pakiusap ng mga mahihirap na tao, nabuksan kong muli ang pinto ng dati kong silid. Ilang acupressure point lang, ilang kurot ng herbs. Wala akong ideya na kahit isang blessing ay maaaring maging trigger ng trahedya. Isang simpleng pagkain ng pamilya. Mumiti si Jasper at kinausap ang kanyang mga magulang, ang malambot na dilaw na liwanag na sumisikat sa bintana. Bumagal ang boses niya saka bumaba. Nang gabi niyon, sabi ni Jasper na pupunta siya sa birthday party ng isang kaibigan. Niyakap niya ako bago lumabas ng bahay at sinabing, "Dad, don't worry. I'm a big boy. Kaya ko na ang sarili ko." Tumango ako, pero hindi ko alam na yon na pala ang huling pagkakataong makikita ko ang ngiting iyon sa malulusog kong mata. Nakahiga si Jasper nang hindi gumagalaw sa klinik. Ang dugo ay tumutulo sa kanyang puting sando. Sigaw ng nanay ni Iya. Basag ang boses niya. Pinatay nila ang anak ko. At ako. Ginamit ko ang mismong bagay na sinumpaan kong isusuko ko. Para gawin silang lahat magbayad. Ganti ng albularyo. True horror story mula sa Pilipinas. Ang pangalan ko ay June. Minsan na akong tinawag na albularyo. Isang manggagamot na walang kutsilyo. Isang pakikipag-usap sa ibang mundo sa pamamagitan ng mga ugat, panalangin at pananampalataya. Pero sumuko ako. Pagkatapos ng isang insidente na hanggang ngayon, hindi pa rin ako nangangahas na banggitin ang pangalan nito. Pagkatapos ng maraming taon ng pag-alagala, nagpasya akong magretiro, kasama ang aking asawa, si Iya, isang magiliw ngunit malakas na babae. At si Jasper, ang nag-iisang anak ko. 3 tao, isang bubong, ang akala ko ang huling mapayapang lugar ng buhay ko. Ang bahay ay pamana ng aking lola. Luma. Bulok na kahoy. Ang amoy ng mamasa-masa na lupa ay tumagos sa bawat butil ng kahoy. Ngunit ito ay bahay.
at sa kahirapan sapat na ang tahanan. Ang mga taga-nayon ay palakaibigan noong una. Nagdadala sila ng gulay tuwing gabi, nagyaya sa amin na maghapunan, nagtatawanan at nagkukwentuhan na parang matagal na silang magkakilala. Na-curious ang lahat sa bagong dating lalo na nang malaman nilang albularyo ako noon. Pero nagsumpa ako. Sumusumpa na hindi na muling hawakan ang ibang mundo. Gusto ko lang magtanim ng mga puno, mag-alaga ng manok, ipaaral ang mga anak ko mamuhay ng normal tulad ng iba. Ngunit ang tadhana ay hindi nagbibigay sa akin ng kapayapaan ng matagal. Isang maulan na gabi, katok sa pinto. Isang babae, nanginginig ang mga kamay, may hawak na batang may mataas na lagnat ang nakatayo sa harap ng aking pintuan. Siya ay sumigaw, "Albularyo, tulungan mo anak ko. Wala na kaming pera. Hospital ay malayo." Napatingin ako kaya tapos sa bata. Nanginginig ang katawan ko, purple ang labi ko. Wala akong choice. Minsan lang naisip ko. Minsan lang. Binuksan ko muli ang lumang dibdib kung saan itinago ko ang mga bagay na akala ko ay nakabaon ng tuluyan. Ang ilaw ng oil lamp, ang amoy ng pinakuloang dahon, ang nanginginig na panalangin na may halong tunog ng ulan. Nagkamalay ang bata. Lumuhod ang ina, humihikbi. Kinabukasan, narinig ng buong nayon ang balita. Parami ng parami ang kumakatok sa pinto. Naging albularyo na naman ako sa ayaw. Walang bayad. Bigas lang, itlog, minsan mais. Ngunit bilang kapalit, nakita kong bumalik ang buhay sa mga mata ng may sakit. At iyon ang nagpalimot sa akin ang aking orihinal na panata. Unang salungatan, nagpakita si Kapitan Carlos. Isang gabi, may malakas na katok sa pinto. Si Kapitan Carlos, ang punong nayon, ay nakatayo roon kasama ang kanyang anak na si Aldo, na nakasuot ng uniforme ng tanod, Civil Defense. Ang kanyang mga mata ay hindi pala kaibigan. Alam mo bang bawal yan dito? Hindi ka ba sinabihan? I ask again, bawal anong bawal? Ang manggagamot. Ang mangkukulam. Isa lang sila sa mata ng Diyos. Anya, ilang taon na ang nakalilipas, ang nayon ay may manggagamot. Pagkatapos ay namatay ang kanyang buong pamilya. Sinabi ng mga tao na ito ay sumpa, isang sumpa. Simula noon, lahat ng anyo ng espiritual na pagpapagaling ay ipinagbawal. Nag-react ako, medyo galit. Ako'y albularyo, hindi mangkukulam. Hindi ko ginagamit ang itim na mahika. Hindi ako sumisira ng buhay, ako'y nagsasalba. Tumingin sa akin si Kapitan, ang kanyang mga mata ay nagyelong. Tignan natin kung ganyan pa rin ang sasabihin mo kapag may nangyari sa anak mo. Gabi, maulap ang nayon, mga anino ng mga tao ang dumaan sa labas ng bintana. Mula sa araw na yon, wala nang pumupunta sa aking bahay. Ang mga komunal na pagkain ay nawala. Naghihinala ang mga kapitbahay. Gulong ng mga tao, may kulam sa dulo ng kalsada. Ang mga bata ay ipinagbabawal na lumapit sa aking bahay. Kahit may nakakita ng babaeng nakatayo sa tabi ng tuyong balon sa kalagitnaan ng gabi, walang paa, walang mukha. Nagsimulang kumalat ang mga alingaw sa nayon. Muli na namang bumalik ang mga espiritu.
Pero hindi ako naniniwala sa multo. Naniwala ako sa selos. Sa takot na mawalan ng kontrol. Ngunit pagkatapos matututuhan ko ang isang bagay. May mga bagay na hindi maipaliwanag ng dahilan. At may mga espiritu na hindi aalis. At nagsimula ang lahat mula sa unang pagkakataon na sinabi ko ang hanggang sa isang pag-iyak para sa tulong. Ang halaga ng kabaitan ay maaaring habang buhay. Pinaglalaruan ni Jasper ang kanyang ina. Mainit na liwanag. Ngunit sa dilim sa labas ng bakuran, may isang maitim na figura na nakatingin. Hindi ko alam makalipas lang ang ilang linggo, kukunin na ng maitim na figurang iyon ang lahat ng mayroon ako. Nang gabing iyon sabi ni Jasper na pupunta siya sa birthday party ng isang kaibigan. Medyo late na ako uwi, Dad. Malapit lang naman sa bahay, class party. Tumango ako, hindi masyadong nagtatanong. Lumaki na siya. Alam niya kung paano panatilihin ang kanyang sarili. Niyakap niya ang kanyang ina, pagkatapos ay niyakap niya ako. The last time. Naramdaman ko ang init ng katawan ng anak ko. At wala akong ideya. Isang simpleng yakap ang huling bagay na kailangan kong makasama habang buhay. Ang orasan ay umabot ng 9 yen, pagkatapos ay 10 yen, pagkatapos ay 11 yes. Nag-aalala siya. Naiinip ako. But she said, "You're grown up." Malamang hindi pa tapos ang party. Pero alam ko may mali. May kung anong kumirot sa puso ko. Tulad ng premonisyon ng isang ama na nabuhay sa dilim. Nakatayo sa labas ng pinto ang isang kaklase ni Jasper, maputla ang mukha. "Tito." Jasper, nasa klinik po siya. "Bilisan niyo." Natulala ako. Ang naalala ko lang ay tumatakbo. Tumawid sa kalsada ng nayon. Iniwan si Ian na umiiyak. Pagdating ko doon, nakahiga si Jasper. Ang kanyang mukha ay ube at namamaga hanggang sa hindi na makilala. Ang mga tuyong dugo ay namumuo sa paligid ng kanyang ilong, bibig, mga mata. Hindi ko siya makilala, Diyos ko Anak ko. Ang lalaking yumakap sa akin ng magandang umaga. Ngayon isang dugo ang katawan at mahinang hininga. Sa ambulansya, kumikislap ang mga pulang ilaw, umaalingaw ang mga sirena sa gabi. Pero huli na. Habang papunta sa ospital, tumigil sa paghinga si Jasper. Umiyak siya, tahimik lang ako. Ang katahimikan parang bangin. Nang gabing iyon, hindi umulan, ngunit nawasak ang aking kaluluwa. Malamig ang libing, maliit ang kabaong, walang dumating na taga-nayon para magbigay galang. Walang bulaklak. Walang kaibigan. Walang kapitbahay. Ako lang, siya, at ilang malalayong kamag-anak. Bulong ng mga taga-nayon, dinatihan ng kapitan. May kasalanan ang batang yon. Walang umiyak maliban sa akin. Walang tumayo maliban kay iya. Dahil ang anak ko pinatay parang aso. Tanong ko. Nag-imbestiga ako. At pagkatapos alam ko. Sa party, si Jasper ay inakusahan ni Aldo, anak ni Kapitan, na naglagay ng isang bagay sa orange juice. May lason daw. May kulam daw. Protesta ni Jasper. Hindi ito totoo.
Ngunit ang mga salita ng aking anak ay walang halaga kumpara sa tanod badge sa dibdib ng mamamatay tao. Pinalo siya ni Aldo. Bugbugin siya hanggang sa hindi na makatayo si Jasper. Hindi ito galit, ito ay isang execution. At tinatawag nilang self-defense yon. Hindi ito ay pagpatay. Kulam ng pusa, ili curse that transmits through teardrop. Hinukay ko ang lumang kahon na gawa sa kahoy, ang lugar kung saan itinatago ko ang mga bagay na sinumpaan kung hindi ko na muling hahawakan. Mga tinik, alikabok ng buto, isang hibla ng buhok ng aking anak at isang pangalan, Aldo. Sa dilim, tinawag ko ang isang matandang nilalang. Isang mensahero sa pagitan ng buhay at ng isinumpa. Ang itim na pusa. Naiintindihan nito ang boses ko. Lumakad ito sa kadiliman at dinala ang puot ng isang ama na nawalan ng anak. Bulong ko, bawiin mo ang katarungan. At pagkatapos naghintay lang ako. Supernatural na insidente, pinurusan na Aldo. Wala pang 3 araw ang lumipas. Nagkasakit si Aldo. Parang sasabog ang ulo niya. Sumigaw buong gabi na nagsasabing mayroong isang tao sa salamin. Ang kanyang balat ay nagsimulang pumuti. Ang kanyang buhok ay nalagas, at pagkatapos ang kanyang mga mata ay guwang na parang sinisipsip mula sa loob. Nataranta si Kapitan Carlos. Dinala ang kanyang anak sa ospital, hindi mahanap ng mga doktor ang dahilan. Lumapit sila sa akin. Ang lalaking itinaboy nila. Ang lalaking tinawag nilang imang kukulang. Lumuhod. Magmakaawa. Isa lang ang sinabi ko. Ginawa ko lang ang ginagawa ng isang ama. Namatay ang anak ko sa sakit. Ang iyong anak ay natututo lamang na maramdaman ito. Tumakas ipi pumili. Nagalit sila. Inakusahan nila ako na ako ang may kasalanan. Ang buong nayon ay tumalikod sa akin. Tumakbo ako palayo sa kakahuyan, bitbit ang isang bag na may mga labi ng buhay na dati kong ipinagmamalaki. Hindi na ako albularyo. Hindi na ako ang ama ni Jasper. Ako ay wala. Ngunit isang multo na nabuhay sa pagitan ng puot at parusa. At nang sumapit ang gabi, narinig ko ang yabag ng pusa sa likod ko. Bumalik ito. Nagdadala ng madugong kuko at isang piraso ng dila ng tao. Matapos mamatay si Jasper, umalis ako sa nayon. Iniiwan ang lahat. Kahit siya. Nagtago ako sa kagubatan, namumuhay na parang hindi nakikitang tao. Ngunit ang kapalaran ay hindi tumigil doon. Isang araw, hinanap ako ng aking ama. Siya ang nagturo sa akin kung paano magpagaling, kung paano makinig sa mga tunog ng lupa, hangin, at mga espiritu. Ang kanyang mukha ay kulubot, ang kanyang likod ay mas nakayuko kaysa dati. Ngunit ang kanyang mga mata ay ganoon pa rin. Puno ng bagyong naghihintay na bumagsak. Sabi niya, "Ate mo sira na ang katawan." Wala nang tinig. Ipinatapon ng pamilya ng asawa niya sa isang isla parang hayop. Ang kapatid ko, si ate, ay nagpakasal sa isang mayaman. May mansion sila, may kotse, may katulong. Ngunit sa mundong iyon siya ay isang tagalabas, isang murang tao, isang piniling isakripisyo sa masamang tradisyon na nakatago sa likod ng balabal ng maharlika.
Ang eksena ng mag-ama pagdating sa liblib na isla, malakas ang hangin sa dagat, ang maputlang kulay abong liwanag na tumatakip sa mabatong buhangin. Ang bahay kung saan nakakulong ang aking kapatid na babae ay hindi naiba sa isang bilangguan. Bubong na gawa sa pawid, pintong gawa sa kahoy, desyerto. Dinala kami ng katulong sa maliit na silid kung saan nakahiga ang aking kapatid na babae, tulad ng isang buhay na mummy. Ang kanyang balat ay maputla na parang papel, ang kanyang mga labi ay tuyo at pumutok, ang kanyang mga mata ay dilat ngunit walang buhay. Walang boses. Walang galaw. Tanging ang kanyang paghina hingal na parang huling paghingi ng tawad. Lumuhod ang tatay ko. Hawak ang kamay ng kanyang anak. For the first time nakita ko siyang umiyak. Ginawa nila ito sa'yo. At hindi ko palalagpasin. Iyan ibawal, hindi lihim dinasumpa ng Bene. Kinuha ng aking ama ang isang lumang notebook sa kanyang bulsa, bawal. Ito ay itim na aklat, ang pinakamatandang ipinagbabawal na aklat ng aming pamilya na ginagamit lamang kapag ang may bahid na kaluluwa ay kailangang dalisay ng dugo. Sabi niya, gagantihan natin sila hindi ng galit kundi ng hustisya ng kalikasan. Nakapasok ang mag-ama sa primeval forest, sinala ng liwanag ang mga dahon, mahina ang ambon. Kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw, ang ungol na parang bulong ng mga diwata. May isang uri ng puno itinanim ng mga diwata, ang mga Diyos ng kabubatan. Lumilitaw lamang ito isang beses sa isang taon, sa gabi ng kabilugan ng buwan. Ang mga dahon ng punong iyon, kung berde, ay magpapagaling ng mga sakit. Ngunit kung may itim sila ay magiging isang sumpa, na mag-aapoy sa kaluluwa ng may kagagawan. Pinili namin ang mga dahon. Iniuwi sila, pinatuyo sa abo ng buhok ng kapatid ko. Ang aking ama ay nagsunog ng 6 na larawan, kumakatawan sa 6 na miyembro ng pamilya ng aking asawa. Sila ay may isang kamay sa pagtapon ng aking kapatid na babae tulad ng isang tira. Tumaas ang itim na usok na puno ng malansang amoy ang hangin. Alam ko noon ang espiritu ay nagigising. Lihim na ritual, itim na kandila, buwan na sumisikat sa bubong, mabagal na pag-awit. Sa ngalan ng gubat, ng hangin, ng tubig, ibalik ang sakit sa katawan ng gumawa nito. Huwag silang bigyan ng kapatawaran. Hanggang sila'y maupos tulad ng kandilang ito. Nagbago ang kulay ng mga dahon. Mula berde hanggang lila hanggang itim. At nang ilagay ito ng aking ama sa isang maliit na palayok ng porselana, nasusunog ito ng walang apoy. Ang sumpa ay nagsimula na, he said. Walang makakatakas. Mabilis na montage sa lungsod, na aksidente ang bawat miyembro ng pamilya ng kanyang asawa, kakaibang sakit, guni-guni, bigla ang pagkamatay. Kalat-kalat na balita, aksidente sa sasakyan, sunog sa bahay, hindi may paliwanag na stroke, pag-iyak sa isang walang laman na bahay. Ang biyenan ay bulag, ang ama ay paralisado, ang nakababatang kapatid ay nahulog sa balon habang natutulog. Hindi sila mabilis na namatay ngunit dahan-dahan tulad ng mga punong walang tubig. Namamatay sa katahimikan at sa takot. Iyan hiwakas ng isang sumpa, yan simula ng ibang sumpa. Isang araw nagising si ate. Tumingin siya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. At bumulong sa mahinang hininga. Salamat June pero may kapalit yan. Bantayan mo ang anak ko. Ang anak ng aking kapatid na babae hindi pa rin kilala may dalang dugo.
At ang kanyang mga mata, isang mapurol na kulay abo na parabang marami na siyang nakita sa edad na hindi siya dapat makakita ng anuman. Hindi na ako naglakas loob na magtanong pa. Ang alam ko lang ay yon kung ano ang nagsisimula sa kadiliman. Hindi talaga nagtatapos. Bago ako naging albularyo, bago ang aking ama, nandoon siya. Lolo Berong. Ang lalaking tinawag ng buong nayon sa kanyang pangalan, ngunit mahinang nagsalita ang lahat nang banggitin siya. Sabi nila nakakausap niya ang mga multo. Ipagtabuyan ang mga engkanto sa pamamagitan lamang ng tubig at panalangin. Ngunit hindi nila alam kung ano ang dapat niyang isuko. Nang harapin niya ang demonyong nilalang na kilala bilang Yese. In a haunted house, yan ni araw and nawala gani ilaw. Noon, may isang batang babae sa nayon na nagngangalang Esperanza. Minahal siya ng lahat, maamo, masipag, makadiyos. Ngunit isang araw, bumalik siya mula sa Maynila at wala na siya sa sarili. Noong una, insomnia lang. Pagkatapos ay isang bulong ang lumabas sa kanyang bibig sa kalagitnaan ng gabi. Pagkatapos ay dumating ang Latin sa kanyang mga panaginip kahit na hindi pa siya natutong magbasa. People said, na-enkwentro daw siya ng demonyo sa syudad. Sa wakas, napunta ang kanyang pamilya sa aking lolo. Hindi siya tumanggi. Ngunit pagkatapos ng oras na yon, hindi na siya muling ngumiti. Yan ay paghahap, yan ay pintuan, ay pagitan ng mundo ng ng dilim. Nang gabing yon, walang buwan. Ang bahay ni Esperanza ay kasing dilim ng isang libingan. Tanging ilaw lang ng oil lamp at nag-iisang katulong, Lolo Anton, ang matalik niyang kaibigan. Dinala niya isang mahogany cross, isang bote ng banal na tubig na ginawa niya para sa kanyang sarili mula sa 3 bukal, at ang sinaunang orasyon ng kanyang mga ninuno. Si Esperanza ay hindi na tao. Nakasquat siya sa kisam, magulo ang buhok, maputi ang mata, tahimik na tumatawa ang bibig. Walang lubid na humahawak sa kanya, walang kawit na humahawak sa kanya. Siya lumutang. Habang sinisimulan ni Lolo ang pagbigkas ng orasyon, dumilim ang silid. Ang ilaw ay namatay, pagkatapos ay bumukas, pagkatapos ay patay. Sa bawat oras na kumikislap ang liwanag, ang anino sa likod ni Esperanza ay lumaki. Sumigaw siya. Berong hindi mo ako mapipigil. Hindi sa boses ng babae. Ngunit sa isang malalim at umuungol na boses, na parang mula sa isang sinaunang libingan sa ilalim ng lupa. Tragedy, kamatayan isang sleepwalking. Ang exorcism ay tumagal ng 3 araw. Ngunit ang presyo ay wala doon. Matapos isipin na itinaboy niya ang nilalang. Kanyang asawa, si Lola Ising, ay nagsimulang magkaroon ng kakaibang panaginip. Nanaginip siya ng demonyo. At isang gabi, habang natutulog siya, bumulong ito sa kanyang taingasa. Boses ni Ese. Ito ang kabayaran mo, Berong. Tumigil siya sa paghina sa kanyang pagtulog. Walang laban. Walang sugat. Basta dilat ang mga mata,
parang hindi pa nakapikit para mamatay. Iriblode, yan ay pagbabalik ng maninira. Pagkatapos nito, 3 linggo siyang hindi lumabas ng bahay. Walang bisita. Walang medikal na paggamot. Walang pagkain kundi tubig. Tapos isang araw lumabas siya. Nakasuot ng puti. May hawak na krus. At ipinahayag, "Ihahatid kita pabalik sa pinanggalingan mo." Natagpuan niya si Esperanza, ngayon ay tumatawa na lamang na bangkay. Sa kanyang huling exorcism, ginamit niya ang ipinagbabawal na ritual. Nasusunog ang buhok, hinahalo ito sa tubig sa gabi. Ang pag-ukit ng pangalan ng demonyo sa noo ng tao gamit ang isang pilak na talim. Paggabay sa kaluluwa sa tulay ng impyerno, ang ritual na tulay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nasunog ang buong bahay sa ritual. Ang apoy ay hindi mula sa gasolina, ngunit mula sa mga hiyawan na walang tao. Si Lolo ay nasugatan, ngunit siya ay nabuhay. Wala nang nakakita kay Esperanza. Tanging abo ang natitira. Iyan pamana ng isang healer. Pagkatapos noon, namuhay siya ng tahimik. Ngunit gabi-gabi, nagsisindi siya ng 3 kandila sa harap ng altar. Isa para sa kaluluwang iniligtas niya. Isa para sa taong mahal niya. At isa para sa kanyang sarili na hindi na magiging tao muli. Bago siya namatay, nag-iwan lamang siya ng isang pangungusap. Maaari mong pagalingin ang mga sugat, ngunit may mga bagay na maaari lamang parusahan. Iniwan ko ang mundo ng mga tao, matagal na ang nakalipas. Hindi na albularyo. Hindi na ama. Hindi na asawa. Basta isang anino sa malalim na kabubatan. Isang pangalang ibinubulong ng mga naniniwala na sa dilim, mayroon pa ring makakapagligtas sa kanila. Wala akong kinikilalang tao. Hindi ako nagliligtas ng sinuman. Dahil alam ko sa tuwing nagliligtas ako ng isang tao, nawawala ang isa pang bahagi ng aking kaluluwa. At ang aking kaluluwa ay halos wala nang natitira. Magaan na yabag sa mga tuyong dahon. Kumakatok ang isang bata sa pinto. Malaki ang mata. Itim. Ngunit puno ng takot. "Ikaw po ba si June?" Tumingin ako sa batang lalaki. Siya ay nanginginig, hawak ang kanyang tiyan. Sa likod niya ay isang kakaibang tao, marahil isang tiyuhin o isang ama. Dumating sila dahil sa tsismis. Nasa gubat na ito ay may albularyo huling panahon. Ang huling naglakas loob na hawakan ang masamang espiritu. Walang masyadong sinabi ang bata. Pero sa bawat pagpikit niya, nanginginig siya, nanginginig. Nang hinawakan ko ang noo niya, narinig ko ang pagtawa. Hindi sa kanya. Walang sinuman, ngunit ang akala ko ay namatay sa sunog, Yese. Napaatras ako. Tumutulo ang malamig na pawis sa aking gulugod. "Kamusta ka pa?" Walang sagot. Tanging nagsusumamong tingin lamang ng bata. At alam ko kung tumanggi ako mauulit ang kasaysayan. Isa pang Jasper ang mamamatay. Pero kung tumulong ako, kailangan kong buksan ang pintong matagal ko nang isinara.
Iyan na huling tawag, huling spell ng healer. Muli kong sinindihan ang huling lumang kandila na itinago ko mula sa exorcism ng aking lolo. Kinuha ko sa bulsa ko ang huling hindi pa nasusunog na orasyon. Pagkatapos ay inihiga ko ang bata sa isang rush mat. Iginuhit ko ang isang bilog na may mga abo ng mismong mga dahon na ginamit sa pagsumpa sa kanya. Hindi ako nagdasal para sa paghihiganti. Nanalangin ako para sa pagpapalaya. Hindi ka kaaway. Isa kang nilalang na naipit sa gitna. Kung handa kang umalis, ibibigay ko sa iyo ang daan. Nagsimulang manginig ang bata. Ang kanyang bibig ay nagsasalita ng isang sinaunang wika na walang nakakaalala. Hindi Latin. Hindi Filipino. Ngunit ang wika ng mga bagay na hindi pa nagkaroon ng pangalan. Kasukdulan, light e darkness confront. Nayanig ang kubo. Ang apoy ay nasusunog ng walang hangin. Nabasag ang mga dingding. Umuungol ang hangin. Umindayog ang mga puno sa kagubatan. Ang lahat ay tila nagbabalat sa sarili nitong balat. Pero hindi ako nagpatinan. Hinawakan ko ang kamay ng bata. At saglit, nakita ko ang kislap ng asul sa kanyang mga mata. Sinabi ko ang huling pangungusap. Hindi lahat ng may sumpa ay dapat patayin. May ilan kailangang palalayain. Huminto ang hangin. Nakatulog ang bata. Wala nang tawanan. Wala nang bulungan. Katahimikan lang at kapayapaan. Yan ay katapusan, yan ang huling umalis ay mundo. Umalis sila kinaumagahan. Not knowing that. Wala na akong lakas para tumayo. Umupo ako sa sulok ng tent at naramdaman kong bumagal ang bawat paghinga. Sa bawat oras na tinutulungan ko ang isang tao, nawalan ako ng isang bahagi ng aking dugo. This time binigay ko na lahat. Nag-iwan ako ng maliit na papel. Idikit ito sa straw wall. Sa susunod na tao, kung may naniniwala pa rin, hindi lahat ng sumpa ay nangangailangan ng paghihiganti. Ang ilan ay nangangailangan ng pagpapalaya. At pagkatapos huminto ang hangin, namatay ang apoy. Walang laman ang kubo. Ngunit sa kakahuyan isang buto ang tumubo.